Magandang araw po, Mr. M ng Karimlan Horror Stories at sa mga taga-subaybay ng channel na ito. Ako po si Teacher Rain. Muli ay nagpadala po ako ng aking karanasan sa iyong channel dahil kayo po para sa akin ang isa sa pinakamahusay na channel ng animated horror stories. Dagdag pa ang unique style ng animation at narration. Nangyari itong karanasan kong ito noong ako ay nagsimulang maglingkod bilang isang guro sa DepEd. Taga-Kabuyaw po ako pero nasa-in ako sa Binyan City, Laguna dahil walang item sa lugar namin. Umaabot ng 2 oras ang biyahe ko papunta pa lang dahil sa sobrang traffic. Dahil dito, napilitan akong maghanap ng boarding house sa Binyan para menos sa pagod at pamasahe. Gaya ng nauna kong ibinahagi sa inyo, ako ay mapag-isa, introvert. Kaya ko naman makipaghalubilo sa mga tao. Pero mabilis akong ma-drain. Kaya kahit iniimbitahan ako ng mga co-teachers ko na sa apartment nila ako manirahan para sama-sama kami. At lilit daw ang upa kasi hati-hati kami. Tinanggihan ko. Una, bago pa lang ako. Di ko pa sila gaano kilala. Saka mas gusto kong may sense of privacy after work. Nakahanap ako ng isang boarding house. Exclusively for ladies only. 10 minutes away sa school na pinagtuturuan ko. Nasa 3 palapag ito. Yung unang 2 palapag ay tahian. Ito yung negosyo ng may-ari. Yung hagdan patungo sa 3 palapag ay nasa labas ng tahian para di nadadaan pa yung borders dito. Hagdan baka lang akitin papuntang 3 palapag. Walang habong ito. Kaya kailangan pang magpayong umulan man o umaraw. May 6 na kwarto ito. Yung 2 room sa bukana ng entrada ay ang pinakamalaki. Tapos yung 4 na kwarto ay higaan lang ang kasya at kaunting espasyo para sa mga gamit. Maliwalas kapag nasa taas ka na kasi walang kabahayan dito. Malawak ang lupain nila. Ang napili kong tirahan ay yung sa bungad dahil nga malawak ito. Yung pinto ng aking kwarto at yung pinto papasok sa mismong boarding house ay tapatan. Kaya palagi nakasara rin ang pinto ko. Common use ang kusina, CR, shower room. Kaya kailangan pang maghintay kapag may gumagamit. Masaya ako kasi unang pagkakataon na manirahan akong mag-isa, malayo sa pamilya ko at ramdam ko ang pagiging independent, kumbaga. Noong unang 6 na buwan ko ay ayos naman, walang problema. Wala rin kasing pakialamanan yung mga nakatira doon at yun ang gusto ko talaga. Isang beses noong recess ng mga bata sa school, nakatitig yung isa kong co-teachers. Mukha siyang concerned. Nginitian ko lang siya. Tapos nung uwian, di na siya nakatiis. Pinapunta niya ako sa room niya at nagtanong, Ma'am, okay ka lang po ba? Kung may problema ka, sabihan mo ako. Po? Wala po ma'am. Okay lang po ako. Salamat po ma'am sa concern pero okay po talaga ako. Sigurado ka, ma'am? Di ko na matiis. Nakita kasi kita kanina sa may pathway ng school. Nakaupo ka sa may motor at nakatingin sa side mirror. Umiiyak ka. Sobrang pula ng mata mo at paulit-ulit mong pinapahid luha mo sa mata mo. Parang nanggigil ka nga kasi paulit-ulit mo talaga pinupunas mata mo to the point na nag-worry ako kasi walang tigil ka at madiin yung pagpunas mo. Napagalitan ka ba ng principal? napakunot na ako. Wala akong alam sa sinasabi niya. Ma'am, sorry pero di po ako nagstay doon. Nasa room lang po ako at bumaba lang kaninang recess pero di po ako umuupo sa motor at lalo di po ako umiyak kanina ma'am. Baka di po ako yon. Hindi ma'am, ikaw yun mismo. Ikaw na ikaw po. Kaya nga gusto na kitang lapitan kanina pero nahihiya ako. Baka kung ano pa isipin mo. Pilit niya sa akin. Naalala ko yung doppelganger na naranasan ko noon. Nasa private school pa ako. Ito na naman, di pa rin pala yung tumitigil. Hanggang dito ba naman?
Hindi ikaw yun, ma'am. Ibig sabihin. Opo, ma'am. Last year, nung nasa private school po ako, may nanggaya rin sa akin. Pero di ko po alam bakit hanggang dito, ganun na naman po. Sagot ko sa kanya. Simula noon, nagsimula tuloy na lagi akong tinatawagan ng co-teachers ko. Baka mamaya, hindi pala ako yung nakikita nila. Ilang araw after ng incident na yun, sa di may paliwanag na dahilan, bigla ako nakaramdam ng pagkabalisa. Wala namang problema sa pamilya at trabaho, pero sobra ako na-depress at nag-attempt na kitilin ang buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Walang nakakaalam, may pagkakataon na 3 magkakasunod na araw akong absent dahil sa depression. Di ako makaalis sa higaan, walang ganang kumain o maligo man lang. Di ko sinasagot ang tawag ng mga katrabaho o kapamilya ko, kaya sobra silang nag-aalala. May suicidal tendency ako noong bata pa lang ako kasi lagi akong nabubuli noon, pero nawala rin habang tumatanda. Kaso biglang bumalik yung senaryo na ganoon. Pinuntahan ako ng boyfriend ko at magulang ko sa boarding house. Dahil unang pagkakataong weekend ay di ako umuwi. Pagdating nila, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko ay di ko na kaya, ayaw ko na. Kinausap nila ako noon at kalaunan ay naging maayos ang lahat. Pinapauwi na ako nila nanay ko, pero ako itong makulit. Sabi ko ay ayos na ako sa tulong nila at ng Diyos. Ilang linggong makalipas, isang gabi, mahimbing ang tulog ko. Naramdaman ko na yung kumot ko ay dahan-dahang nalalaglag mula sa binti ko, pababa sa pako. Nung naramdaman ko yun, napabalikwas ako. Hinanap ko yung kumot at nakita ko nasa sahig na iyon. Unang tinignan ko ay yung pinto at chain door guard nakasara at di naman naalis yung chain sa pagkakalak. Sarado at nakalak ang bintana. Tumingin ako sa paligid at wala namang tao. Nilakasan ko ang loob ko at sinilip ang ilalim ng higaan at nakahinga ako na maluwag dahil walang taong nakapasok. Grabe yung kaba ng dibdib ko dahil nga solo lang naman ako. Lalo kong natakot noong na-realize ko kung gaano ka-imposible na dahan-dahang parang may humihila sa kumot ko hanggang nahulog sa sahig. Di ako nakatulog noon. Nagdasal ako at di na malayang nakatulog na ako. Wala akong sinabihan na nangyari dahil ayaw kong mag-alala ang nanay at ang boyfriend ko. Sumunod na gabi, habang tulog, bigla na lang ako namulat at napatingin sa orasan, 2:49 AM. Sumunod na mga gabi, laging ganoon. Bigla na lang ako magigising, yung tipong matik na mumulat ang mga mata at mapapatingin sa orasan. Palaging 2:50 AM, 2:56 AM, basta ang oras palaging ganoon. Nagdarasal na lang ako pag nagigising ako ng ganong oras at makakatulog ulit. Hanggang itong gabi na ito, ang pinakamalala. Sinigurado kong lock ang pinto at bintana. Nagdasal ako, natulog. Sa pagkakataong yun, di na ako nagkukumot. Sa isip ko, baka mangyari na naman yun. Sa kasarapan ng tulog ko, napadilat ang mga mata ko sa takot. Nakatagilid ang katawan ko at nakakapit ang kamay ko sa gilid ng kutsyon. Napatingin ako sa itaas ko at nakita na malaki ang layo ng buwat ko sa unan ko. Hindi yun totoo. Ano yun? Bakit? Paano? Tanong ko sa isip ko. Naramdaman ko kasing may kung anong pwersang nakapalibot sa pako at tinatak ako
gaya ng nangyaring paghatak sa kumot ko noong nakaraang gabi. Tumayo ako nun at lumingalinga pero walang tao. Matapos ang pangyayaring iyon, naganap na ako ng ibang malilipatan pero nakiusap ang magulang ko na mag-stay na lang ako sa bahay namin sa Kabuyaw at titiisin na lang ang biyahe kaysa kung ano nung nangyayari sa akin habang nag-board. Nang sumapit ang taong 2023, nakalipat na ako ng school dito sa Kabuyaw. May 2 hagdan sa magkabila ng building ng school namin. Nakita ko ng isa kong co-teachers na hawak ang laptop, chalkbox at tumbler. Napababa ako ng hagdan habang siya ay pataas sa 4th floor. Laking gulat niya raw na makita akong nagtuturo sa isang room sa 4th floor. Nakita ko siya noon habang nagtuturo ako na nakatitig sa akin habang naglalakad. Tuloy lang ako noon sa discussion. Bumalik yung co-teachers ko at in-accuse ako. Sobrang takot niya na parang maiiyak na tinanong ako. Ma'am Rain, paanong nandito ka sa 4th floor? Nakita kita sa 2nd floor, pababa na. Naku ma'am, di ako umaalis dito at nagtuturo po ako, patapos na rin time ko po. Pero sure ka ma'am, ako yon? Ma'am, na-good morning ako sa'yo pero tuloy-tuloy ka nga pagbaba sa hagdan. Di mo ako pinansin, dala mo yung laptop mo at ibang gamit. Ikaw yun eh. Huwag mo naman akong biruin, ma'am. Natatakot na ako sa'yo. Naku ma'am, chill ka lang po. Ako to talaga. Di na ako tinantanan niyang gumagaya sa akin, sa lahat na lang ata ng school na pinagturuan ko, di pwedeng hindi ako gagayahin. Sa susunod na makasalubong mo ako ma'am, tawagin mo ako. Pag di ako lumingon sa'yo o nag-greet back, hindi ako yun. Good evening po, Mr. M. Bago niyo po akong taga-pakilig, taga-pakinig. First time ko po mag-share ng aking nakakatakot na experience at sana mapili niyo po ito. Ako nga pala si Angelica. Nakatira po ako sa Cebu. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking experience sa sleep paralysis. Nagsimula po ito nung high school na po ako. Nang lumipat kami ng tirahan, gawa nang nasira ang aming bahay dahil sa bagyong Yolanda. Sa totoo lang po, hindi ko pa talaga gusto ang bago namin nilipatang bahay na iyon. Gawa na malayo po ito sa mga kabahayan at napapalibutan pa ito ng mga punong kahoy at kamaisan. Nakakatakot po, lalo na sa gabi. Nag-aaral po ako noon sa public school na di naman masyadong kalayuan sa amin. Walking distance lang po ito. Sa paglipas ng mga panahon, palagi na lang pong may nagkakasakit sa amin. Buwan-buwan. Minsan pa nagkakasabay pa po kami ng mga kapatid ko. Kaya sobrang naawa ko sa aking ina. Hanggang sa nagkasakit ng malala ang kuya ko at namatay. Doon po gumuho ang mundo ko, Mr. M. Hindi na ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral. Palagi akong absent, kaya hindi ako nakakasunod sa mga lesson namin. Kaya sobrang depressed ko na po nung time na yun. At pakiramdam ko, konting-konti na lang at susunod na ako sa kuya ko. Sobrang pagod ang nararamdaman ko at dito nagsimula ang lahat. Isang gabi, binangungot ako na tila may isang mataas na anino ng isang lalaki na nakatayo sa aking bandang uluan.
parang nakatingin siya sa akin. Ngunit hindi ko naman makita ang kanyang mukha. Pilit kong binuksan ang aking mga mata. Ngunit hindi ko na ito magawa na. Pakiramdam ko, tumirik na ang mga mata ko. Ngunit hindi ko pa rin makita ang kanyang mukha. Nakatayo lang siya at tumatawa. Narinig ko ang boses niya na parang lapit-lapit lang nito sa tenga ko. Sobrang kilabot at takot ang inabot ko sa mga susunod niyang ginawa. Una niyang hinipo ang aking dibdib na tila hinimas-himas niya ito. Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko ang mga kamay niya. Parang totoo ito. Hanggang sa sinakal niya ako ng napakahigpit. At hindi na ako makahinga. Sumigaw ako ng napakalakas. Ngunit walang boses ang lumalabas sa aking bibig. Rinig ko sila mama sa kabilang kwarto nag-uusap. Ngunit hindi talaga ako makagalaw o makapagsalita. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko ang Panginoon sa aking isipan. Nagdasal ako hanggang sa nagising ako. Ngunit ito pa lang simula ng kalbaryo ko. Nasundan pa ito napakaraming beses, Mr. M. Hinipo-hipo niya ang buong katawan ko, sabay ng malademonyo niyang tawa. Wala po siyang pinipili, mapagabi man o araw. Dinadalaw niya ako, kaya takot na akong matulog. Nilalabanan ko ang aking antok dahil pagod na akong makipaglaban sa kanya. Sabi nila, dahil daw yun sa stress. At totoo naman, dahil alam kong sobrang stress ko na. Dahil sa pinagdadaanan ko. Dahil hindi naman ako ganito dati. Hanggang sa nag-college ako, ay dinadalaw niya pa rin ako. Ngunit kung noon ay nasa itaas siya, sa may bandang uluan ko. Ngayon naman, ay nasa ibaba naman siya ng aking mga paa. Bumagapang siya sa aking katawan at kanyang pinagnanasahan. Nakakasuka at nakakatakot ang demonyong anino na ito. At mas lalo pa akong kinilabutan sa nangyari sa akin noong June. Bale, kakagraduate ko lang po nito ng college. Naalala ko, sa terrace ako natulog noong mga panahon iyon dahil gusto ko ang natural na lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Hating gabi na nang nagising ako sa sobrang lamig na aking nararamdaman na nanonood sa buong katawan ko. Laking gulat ko na lang sa akin nasaksihan na ako'y ubod-ubad na nakahiga. Bigla akong naimasmasan sa aking antok. Hinanap ko ang aking mga damit at ito ay dali-dali kong sinuot. At biglang may naalala ako na nagdulot sa akin ng labis na takot at kaba nang maalala ko ang usapan namin ng ate ko sa umaga ng araw na iyon. Nagkwentuhan kami ni ate tungkol sa demonyong anino na iyon at sinabi ng ate sa akin, mabuti na lang at di katulad ng iba na nag-i-sleepwalk at minsan pa ay nagubad daw ng damit tuwing binabangungot. Sinagot ko naman kaagad siya, naku, sa awa ng Diyos ay kahit papano ay hindi ko kailanman naranasan yan. Napa-sign of the cross na lang ako. Kaya nang maalala ko ang lahat ng yan, ay dali-dali akong pumasok sa aking kwarto. Pero hindi na ako nakatulog at hindi pa rin mawala sa isipan ko kung ano nangyari at paano nagkaganon. Ngayon lang ako nagising ng ubod-ubad at bakit pakiramdam ko may nakikinig sa aming pag-uusap nung araw na iyon. Hanggang dito na lang po at salamat. God bless po sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat.
Magandang araw po. Abit pa niyo po ako. Matagal na since ng video niyo na napanood ko noon. Sana po ay mapili ang kwento ko. Tawagin mo na lamang po akong Kat. Naniniwala po talaga ako sa mga paranormal activities and different scenario na meron rito. Nangyari po ito nung palipat-lipat kami ng bahay noong 2020 hanggang sa mag-pandemic umalis na kami sa bahay na talagang pagmamay-ari namin. Noon dahil sa nagkaroon ng di pagkakunawaan ang aking lola at papa. Kaya naman ay napilitan kaming magrenta na lang ng bahay. Miski sa mga nalipatan namin ay mayroong mga kababalagan rin na kaming naranasan. Pero ang ikukwento ko ay yung nalipatan namin na kakaibang bahay na ngayon ay tinitirahan pa din namin na halos mag-isang taon na since January 2021. Dalawang palapag ang syura niya at paglabas mo ng gate, mga bahay, palengke at tindahan ni mama na may rooftop din. Sa bawat floor may 4 na pinto na pwede mong rentahan. Pero yung available na kwarto na lang ay yung sa dulo ng second floor. Maganda talaga doon. May kita mo yung view ng paligid. Mahangin pa. Pag galing ka ng gate ng building, then pag-akyat mo sa second floor, terrace na siya. Or kumbaga, front yard na ng bawat pinto. Halos okupado na yung mga kwarto. Kaya okay na din. May mga kapitbahay na rin na nagsasabi na may mga kaluluwa sa residential building na to. Isang batang babae at lalaki. Siyempre, para matabay namin yung ganyang klaseng espiritu, ay nagpapausok kami ng insenso at nagdadasal tuwing sasapit ang Martes ng hapon. Masaya naman dahil peaceful sa bahay nito. Pero yung dumating yung araw na nakita mismo ni na mama at papa yung batang lalaki. Gabi ng 2 AM nun, lasing si papa at nagtatalo sila ni mama. Kami namang magkakapatid ay nagising at di makatulog. Nasa terrace na papa nun at alam ko sa kalapit na pinto. Nagwawalis ako nang makita ko silang nagulat. As in yung sura ni papa, galit nun, ay napalitan ng gulat at takot. Naglakad sila papunta sa gate palabas ng gusali. Pero bago ka makarating sa gate ng gusali, may hagdan doon papuntang rooftop. Noong mga araw na yan, di ko sila pinansin dahil nakatuon ako sa pagwawalis at sa nakita kong mami na naka-plastic. Pagbalik nila mama, isinara nila yung pinto ng bahay at nagkwentuhan sila ni papa tungkol sa nakita nila. Dahil sa may pagkamarates ako, ay narinig ko. Nakakita pala sila ng batang halos sa 4 na taon na nakasandong puti, malusog ang pangangatawan at nakaitim ang shirt. Nagtaka daw sila ng gabi na yun dahil yung bata ay patungo sa hagdan, pa-rooftop. Wala din naman mga bata sa gusaling tinitirahan namin, kundi mga kapatid ko lang at tulog na sila nun. Bawal din umakyat sa rooftop dahil nakalak yun at 2:00 pa ng madaling araw. Sinundan nila yung bata nang marahan nilang inilawan yung hagdan kasi madilim, pero wala silang nakita kahit anino ng batang lalaki. Nagtayuan daw yung balahibo nila at tumakbo papunta sa pinto namin. Halos mamutla na yung isura ni papa nun. Pagdaan ng ilang buwan, ako naman siyang nakaranas ng kakaibang karanasan sa gusali nito. Oktubre noon, naiwan kami ng kapatid kong 6 na taong gulang na lalaki sa bahay, mga 8:00 ng gabi. Dahil malapit lang ang bahay ng mga tito ko sa nilipatan namin, ay kaagad naman pumunta sina mama, papa
at 3 pang kapatid. Nag-chat ako kay mama. Nabilang kami ng kapatid ko ng makakain dahil nanonood kami ng TV. At gabi na nun, di ako sanay na lumabas ng gabi. Nag-reply naman si mama ng sige. After ng mga oras na yun, nag-chat si mama na nasa gate daw siya ng exit sa first floor. Doon na lang daw namin kunin. Bumaba kami ng kapatid kong lalaki sa first floor. Sobrang dilim doon. Halos parang tulog na ata yung mga tao or ayaw lang nila magbukas ng ilaw sa labas ng pinto nila. Habang naglalakad na kami noon, may malaking cabinet na kahoy na nakaharang sa daan. Halos kalahati na lang pwedeng madaanan, kaya nahihirapan kami. Paglagpas namin sa cabinet ay may ilaw na sa labas ng dulong pinto ng bahay, katabi ng malaking cabinet. Napalingon ako sa likod na parang may tao. Nakita ko may batang lalaki. Napatakbo. Galing siya sa gilid ng cabinet na nakaharang sa daan. Nakita ko yung sura ng kasuotan nito. Puting sando, itim na shirt, at malusog na pangangatawan. Halos nakita ko ito dahil nasinagan siya ng ilaw sa labas ng pintuan. Hindi ko na ito pinansin masyado. Mas sinuna ko yung pinasuyo ko kay mama. Pagdating namin sa exit, kinuha ko ito agad at nagpasalamat. Umalis na si mama nun at tumakbo kami ng kapatid ko paakyat sa second floor kasi natatakot na kami. Nag-message ako sa boyfriend ko dahil sa kakaibang nangyaring ito. Hindi ko na na-message si mama dahil baka maudlot yung kasiyahan nila dahil minsan lang yun. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalimutan kong banggitin kina mama ang na-encounter ko nung past few weeks dahil busy na din sa online school. Gabi ng mga araw na yun, nanonood kami ng TV. Nagkwento si mama tungkol sa bata na nagpaparamdam sa gusaling nito. Nakausap niya pala yung babae na nasa katabing pinto ni ate, Angelica. Sabi nito, noon daw ay may iba't ibang elemento na ang palakad-lakad sa gusaling ito. Lalo pat may kaharap na hindi gaanong kalakihang puno ng atis ang terrace namin. Noon daw ay may nakatira rito bago namin nilipatan, which is kilala namin, isang matandang babae. Kasama nito ang anak niyang babae na may anak na isang matandang babae rin. Nakasanayan na nila na laging natutulog sa terrace. Kumbaga naglalatag sila ng isang higaan at doon nagpapahinga tuwing gabi. Okay naman ang mga araw na pagtulog ng matandang babae sa terrace, pero isang gabi daw sa kasarapan ng tulog nito may kumalabit daw sa matanda. Nagising ito at nakita niya ang isang batang lalaki na tinuturo yung rooftop na tila ba ay gusto nito na umakyat roon. Napasagot pa ang matanda na gabi na at natutulog ito. Saka niya lang na-realize na walang batang gagala sa mga oras na tulog na ang bawat isa. Napasigaw ito at takot na tila ba mahihimatay na. Nagising daw yung anak niyang babae at pinainom siya ng tubig. Hindi lang daw yun yung ilang beses na nagpapakita yung bata. Minsan niya ay nanggagaya pa ito ng itsura ng mga bata. Hindi naman daw yun nananakit. Gusto lamang nitong makipaglaro. Nang ikwento nito ni mama sa amin ay natakot kami. Naikwento ko rin rito yung nakita ko last time sa unang palapag. Nagulat sila. At the same time, napaisip kung sino yung batang nagpaparamdam. Dahil sa tagal ng panahong tinayo ang gusaling ito, ay hindi pa pala ito napablessing at nadadasalan. Nobyembre 2021,
nagpa siya ang landlady na ipa-blessing ang bahay na ito. Lumbas kaming lahat upang ma-bless din ni Father. Naging okay naman ang mga nagdaang araw. Sumapit ang Disyembre 24, 2021, bisperas ng Pasko. Lahat ay nagsasayahan. Dito sa second floor, kami nalaman dalawa ng katabi naming bahay ang nagsaselebrate. Sa unang pinto kasi bakante na at wala nang umuupa. Sa pangalawang pinto naman, umalis ang mga tao upang sa malayong pamilya nila makisalo. Kami ng kapatid ko na si Jordan, Rian, yung boyfriend ko na si Ryan, yung GF ng kapatid ko na si Jarjar, at yung classmate ni Rian na may third eye. Kami lahat ay napagpasya na umakyat sa rooftop. Hawak ko yung susi ng gabi na iyon. Alas 10 ng gabi. Pag-akyat pa lang namin, ay kinilabutan na ako. Pumunta kami sa dulo at nilasap yung sariwang hangin. Napakadilim doon at walang ilaw. Flashlight na galing sa cellphone namin ang nagsisilbing ilaw na gamit upang makita ang daraanan. Masaya naman roon. Nagawa kami ng litrato. Nakita ko yung bata kong kapatid na 4 na taong gulang na sumunod pala sa amin sa rooftop. Natakot ako na baka madapa or kung ano man ang mangyari sa sobrang dilim. Kinuha ko siya at dinala sa gate ng rooftop dahil may ilaw naman doon. Sumigaw na ako sa mga kasama ko na magsibabaan na dahil natatakot na ako. Nagantay kami sa hagdan ng rooftop. Nagdatingan na sila. Nilock nila ang gate ng rooftop. Saka bumaba patungo sa terrace ng bahay namin. Pagbaba namin, nagkwento yung classmate ng kapatid ko na si Rian. Nakakita daw siya ng batang babae doon at niyaya siyang maglaro. Baka sa kanyang isura yung takot at namumutla. Pinainom namin ito ng tubig. Hindi lang pala yun ang unang beses na may nakita siya sa gusali. Sa gate daw, sa paradahan ng motor. May nakita siyang lalaki. Nakaupo ito sa motor. Duguan at basag ang mukha. Nang hihingi daw ito ng tulong sa kanya. Naawa kami sa classmate ng kapatid ko. Kaya nagpasya na lamang ito na umuwi at inihatid namin. Sa ngayon, wala na kami nararamdaman na kakaiba at di na din nagpapakita yung bata. Malaking palaisipan pa din sa amin kung sino yung bata na yun. Yun lamang po, Mr. M. Sana po ay mapili ang kwento ko. Maraming salamat po at more blessing to come sa iyo.